Banal paglinggo, pabor sa mamamatay tao, isang malalim na pagsusuri sa psikolohiya ng DDS Mind. Sa gitna ng ating mataong mga kalsada at mapayapang mga simbahan, may isang malaking kontradiksyon na bumabalot sa ating lipunan. Paano nagagawang lumuhod sa harap ng altar ng isang taong pumapalakpak sa dumanak na dugo sa kalsada? Paano nagiging makadiyos ang taga-suporta ng extrajudicial killings? Hindi ito isang simpleng kaso ng pagkukunwari. Ayon sa psikolohiya, ito ay isang masalimuot na mental architecture, isang maingat na binuong struktura ng isip na nagpapahintulot sa isang tao na panatilihin ang kanyang imahe bilang mabuting tao habang kinukonsinti ang kalupitan. Ang unang susi sa pag-unawa sa DDS Mind ay ang tinatawag na moral compartmentalization. Isipin mong ang utak ay isang bahay na may makapal na pader sa gitna. Sa kanang bahagi, naroon ang box ng pananampalataya. Dito nakalagay ang mga dasal, ang pag-ibig sa kapwa at ang banal na utos na thou shalt not kill. Sa kalawang bahagi naman, naroon ang box ng politika at seguridad. Dito nakalagay ang galit sa krimen at ang paniniwalang dapat silang ubusin para tayo ay maging ligtas. Sa psikolohiya ng marami, ang dalawang box na ito ay hindi kailanman nagbubukas ng sabay. Dahil hindi sila nag-uusap, hindi nakakaramdam ng guilt ang isang tao. Maaari siyang maging banal sa loob ng simbahan at maging brutal sa harap ng keyboard nang hindi nakikita ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Dahil nakahiwalay ang mga ito, ang kanilang konsensya ay nananatiling mahimbing ang tulog. Kapag ang realidad ay pilit na bumabangga sa pader na ito, halimbawa, kapag may batang inosente na naging collateral damage, dito napapasok ang cognitive dissonance. Ito ang matinding stress na nararamdaman ng utak kapag ang ating ginagawa ay hindi tugma sa ating moralidad. Upang maibsan ang sakit na ito, gumagawa ang isip ng mga psychological tricks. Halimbawa, dehumanization. Sasabihin nilang ang biktima ay hindi na tao kundi mga salot o mga hayop, mas madaling pumatay o kumonsinti ng pagpatay kung hindi mo na itinuturing na tao ang biktima. Justification. Gagamit sila ng mga kataga gaya ng necessary evil ito para sa mas malaking kabutihan o mas marami ang maliligtas na inosenteng buhay. Deflection. Sa halip na harapin ang isyu ng pagpatay, ituturo nila ang pagkakamali ng iba. Bakit nung panahon ni na ganito? Wala kayong reklamo. Ang mga ito ay paraan upang baluktutin ang katotohanan nang hindi nila kailangang harapin ang bigat ng kanilang budhi. Para sa marami, si Duterte ay hindi lamang naging pangulo, naging isa siyang symbolic tatay. Sa kulturang Pilipino na uhaw sa disiplina, ang isang strongman ay nakikita bilang isang ama na handang mamalo o pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Sa ganitong mindset, ang order o kaayusan ay naging masagrado kaysa sa katarungan. Ang due process ay nakikita na lamang bilang abala o hadlang sa hustisya. Ang parusa, gaano man ito kalupit, ay naituturing na isang bertud. Sa huli, hindi sila nahulog sa katarungan ng pamamahala, nahulog sila sa sining ng pagdomina. Ang kanilang katapatan ay naging personal at ang anumang puna sa pinuno ay itinuturing na personal na pag-atake sa kanilang sariling pagkatao. Marahil ito ang pinaka nakababagabag na bahagi. Ang relihiyon na dapat sana ay sandigan ng buhay at pag-asa ay ginamit upang bigyang matuwid ang karahasan. Narinig natin ang mga linyang God uses flawed leaders to bring order o maging ang Diyos ay nagpaparusa sa mga makasalanan sa Biblia. Dito, hindi na ang pananampalataya ang gumagabay sa kanilang politika. Ang politika na ang nagdidikta sa kanilang pananampalataya. Imbes na itanong kung ano ang utos ng Diyos, ang naging tanong ay paano ko magagamit ang salita ng Diyos para patunayan na tama ang gusto ko. Ito ay pananampalatayang nagsisilbi sa kapangyarihan, hindi sa katotohanan. Bakit ito kumagat sa madla? Maging tapat tayo. Ang Pilipinas ay pagod na. Pagod sa krimen, pagod sa korupsyon, at pagod sa sistemang tila walang pinatutunguhan. Ang takot na ito ay naging vulnerability ng mamamayan. At kapag ang tao ay takot, handa siyang makipagtransaksyon. Ibibigay ko ang aking kalayaan kapalit ng aking seguridad. Ibibigay ko ang aking karapatan kapalit ng kaayusan. Ibibigay ko ang katotohanan kapalit ng ginhawa. Dito pumasok ang psycho of denial. Takot, pagsamba sa strongman, pagtanggap sa karahasan, rationalization, identity fusion o ang pag-iisip na ako ay si Duterte, mas matinding pagtanggi sa katotohanan. Ang pagsubok sa ating kaduluwang tunay na trahedya ng DDS Mind
ay hindi dahil sila ay masasamang tao. Ang mas masakit na realidad ay naging manhid sila. Manhid sa dugo, manhid sa iyak ng mga naulila, at manhid sa tunay na kahulugan ng katarungan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang utos na "Thou shalt not kill" ay walang footnote, walang nakasulat na maliban na lang kung adik sila. Hindi mo pwedeng awitin ang Amazing Grace tuwing linggo habang nagbubunyi ka sa mga pagpaslang sa kalsada tuwing Lunes. Ang ating bansa ay hindi hinuhusgahan sa kung gaano kalaki ang ating mga building o kung gaano karami ang ating mga airport. Hinuhusgahan tayo sa kung paano natin itinuturing ang mga pinakamahihina sa ating lipunan. Ang tanong na naiiwan sa atin ay brutal. Tayo ba ay isang bansang may malasakit o tayo ay isang bansang binibinyagan ang kalupitan sa pangalan ng disiplina? Sa sandaling maging normal na sa atin ang pumatay, hindi lang ang ating inosensya ang nawala na rin ang ating kaluluwa bilang isang bansa. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kamkam ninyo lahat.